Welcome uli sa ating service for today. At nasa fourth Sunday na tayo. Welcome sa mga nasa ating YouTube at saka sa Facebook page. Ano ba, tama ba? Facebook page at YouTube channel. So, kumusta po ang lahat? At muli, wala pa po dito si Pastor D. Kasalukuyang nasa Masbate pa rin siya. At sa kanyang mission order. Hindi, nasa kanilang sa dinalaw niya ang ating mga kapatiran sa 211 Masbate. Kaya pansamantala, si Kuya Jay Puli ang nandito sa inyong harapan. Alright, so nasa pangalawang Sunday na tayo. So nag-amen si Jonski, so susunod siguro si Jonski na dito. Biglang naubo. Alright? Pati ako naubo ah. So, nasa patuloy tayo sa ating word feed for this month, ang ating Move On series. So, muli, kung kayo ay dumaranas ng mga agam-agam, mga pag-aalala, kung ano pinagdadaanan sa buhay, kung ano mga naisip, pabigatan. So, naghahanap tayo ng kasagutan, ng solusyon. Kung ano man yung ating mga iniisip, mga pinagdadaanan, nawa ay magkaroon tayo ng encounter with God at magkaroon ng solusyon kung ano man yung ating mga hinihiling sa Kanya. Alright? So, okay, nga Ate Chia. Okay, thank you. So, purpose pa din natin is to deal with the battle between authority and humility, to know when to pray or act in faith, and to avoid shrinking back from a winning situation. So, nung napapansin natin, itong month of August, ito, series natin dito, Move On, talk about sa ating faith. Kung nakikita natin, di ba, yung faith natin, sunod-sunod yan eh. So from series number 1, say to, nasubok yung ating faith, say to, move, yung ating comment nagbablock sa atin, ng mga huge mountain. And then sa series number 2, yung move on, na kailangan nating mag-move kasi sinabi sa atin ng Lord, move on. Kasi hindi pwede tayong may sinabi na si Lord, naka-stay pa rin tayo sa isang lugar. At sa series number 3, narinig natin ang buhay, kung ano ang ginawa ni Abraham. May ipinangako ang Lord sa kanya, pero wala pa. Pero nandyan. So as though nandyan na, pero wala pa. So, di ba, napag-aralan natin nung last Sunday yan. Meron, pero wala pa. So as though they were. At ngayon nga, ito na, masusubok na naman yung ating faith. Rise up naman. So, pag sinabing rise up, siyempre, magagaling sa baba, pataas. Rise up nga, di ba, Brother Joey? Tama ba yun? Tama. So, okay. So, pagtutuunan natin ang pasin ngayon, ang rise up. And then, last week, ito na, speak life. Ano na naman kaya ang maririnig natin dito sa speak life naman? So, okay. Puntahan natin ang ating series ngayon, ang series number 4, Rise Up. So basahin muna natin yung ating text for today. From Acts chapter 3, ito muna. Ang pala natin ay galing sa sa NIV, New International Version. Hindi Nicole I. Velasco ha, NIV. Okay? One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting
expecting to get something from them. Itong verse 6, maiba tayo ng version dito, King James naman ito. Okay? Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." So dyan ang galing yung ating title na Rise Up. Nasa King James Version. Verse 7, taking him with the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Okay. Yung Beautiful, yun yung gate, yung entrance sa eastbound o sa eastward ng kaya tinawag siyang Beautiful kasi napakaganda niya, malaki, made of Corinthians brass, silver, and gold. So maganda siya kaya siya tinawag na Beautiful. Tama ba yun? Maganda siya kaya tinawag na Beautiful. Okay? So ngayon, tungkol sa binasa natin verses, araw-araw lumalabas tayo, lalo na yung mga may trabaho, may business, marami tayong nakikita sa lansangan na mga kagaya ng tao dito, yung crippled. Iba-ibang style nga lang. Yung iba, nakikita natin nakalupasay na, nanghihingi ng limos, di ba? Nakikita natin dyan. Merong malapit sa mall, may malapit dito, mismo sa corner dito. Meron dyan makikita tayo, may naka-wheelchair, di ba? Iba-ibang klase ng kapansanan meron na nanghihingi ng limos. Ang tanong, yun ba talaga ang kailangan nating ibigay? Kailangan ba talaga natin maglimos? Kailangan ba ano pa ba ang pwede nating ibigay? May sabi nga sa Bible mo, may nagsabi na, huwag mong bigyan ng isang tao ng isda. Turuan mo siya na mangisda. Kasi yung isda, kumbaga, temporary lang yun. Yung para sa araw na yun lang. How about, turuan mo siya mangisda para pangmatagalan na, yung solusyon na naibigay. Kaya lang, minsan may pilosopo kuya, wala naman kaming bangka. Paano kami mangingisda? Wala kaming gamit pang isda. Wala kaming dagat. So, anyway, punta na tayo sa ating point number 1. Move on to a greater help than a temporary solution. So, yun ang kailangan. Hindi temporary solution ang kailangan natin. So, greater help na manggagaling sa Diyos. So, sa Acts chapter 3, verse 2, now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. So, ibig sabihin lang, ipinanganak na siya na ganyan na. May kapansanan na inborn. So sabihin, sa hinaba-haba ng panahon, ito na ang ginagawa niya. So, to beg from those going to the temple. So, nanghihingi na lang siya kung ano man ang ibibigay sa kanya para mabuhay. So, ngayon, sa Acts chapter 3, verse 6, sa King James, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Ito na. Nagkaroon na ng power demonstration. Rise up and walk. Sa situation na yon, ang ginawa ni Peter, ipinakita niya yung authority na ibinigay ng Lord sa ating mga believers kung paano pagalingin, pagkaano yung miracle na yan, ipakita doon sa tao na nangangailangan. Okay? So, rise up and walk. Sinabi niya doon. So to rise up, in this context, means to stand, to get out,
and to move from lying down to an upright position. Alright? Upright position. So, hindi pwedeng nakatagilid. So, get up, rise up. So, upright position. Okay? But spiritually, rise up speaks of moving from a place of limitation into a place of possibility through the power of God. From a place of limitation. Kasi kapag ikaw ay crippled, kagaya nung ating pinag-uusapan dito, limited ang ating movement. Kumbaga, kung nakahiga ka lang dyan, nakaratay ka lang, wala kang ibang gagawin, kundi nandun lang, nakahiga ka lang. Limited. Limited yung ating pagkilos. Limited sa isang lugar. Unless tutulungan tayo ng ibang tao para makapunta sa ibang lugar. So, yung possibility na makakilos tayo through the power of God, yan ang ating message for today na kailangan nating mag-rise up. Okay? So, the man was accustomed to receiving alms, but Peter introduced him to something greater than a temporary relief. Yun nga sanay na yung mama na manghingi na lang. Yun na lang doon na lang siya umaasa para siya ay mabuhay. Alright? So, pero si Peter, may inintroduce sa kanya na hindi niya alam. Kasi, kagaya halimbawa tayo, yung isang tao na ganyan, hindi naman tayo basta-basta mag-i-introduce ng something unless mayroon tayong conviction na sinasabi natin ng Holy Spirit, ito ang gawin mo. Yung power demonstration, yung authority na ibinigay sa atin ng Lord, ibigay mo sa kanya. Kasi hindi rin natin alam minsan kung yun ba talaga ang hinihingi ng mama o ng tao nakaharap natin. Kasi minsan, gusto natin naghahanap tayo ng mga ganyan na mga nakikita natin, mga crippled o kung ano mga kapansanan, lahat pupunta ako para makapag-demonstrate tayo ng power o ng authority. So, di kaya pumunta tayo sa hospital, ang daming meron dong ganyan. So, hindi naman pwede yun. Kasi, siyempre, ang mga doktor nananalangin din na, Lord, bigyan nyo kami ng pasyente. Di ba? So, hindi. So, ngayon, hindi temporary relief ang ipinakita ni Peter, kundi greater help. So yung solusyon na pangmatagalan. So his situation was hopeless from a human perspective, but it was not hopeless in the hands of God. Yun na nga, hopeless sa perspective ng mga tao. Kahit na napakagaling na doktor, napakadalubhasa na doktor, maraming pinag-aralan, pero meron pa ring limitation yung kanyang pinag-aralan at saka yung kanyang pwedeng ibigay sa tao. Hindi kagaya kapag sa Lord na, wala nang imposible. Kaya pwedeng mangyari lahat kung ano man yung ating mga pinagdadaanan na napakabigat. Kay Lord, walang hopeless, walang impossible. Sa tao, meron. Kasi nga, yun yung pag-iisip natin. Yun lang ang kakayahan ng tao. Okay? So sometimes, we become comfortable with temporary solutions. Sabihin ng iba, pag may nakausap tayo, kasi ito na talaga ang buhay ko. Ito na talaga Wala na akong magagawa. Ganito na lang siguro ako. So yan yung mga parang hopeless na talaga. Wala Pero, yun nga, kung makakarinig sila, kung kagaya ng ginawa ni Peter na may i-introduce sa kanila something greater, something big na manggagaling sa Panginoon, siguro mababago ang isip nun. Magbabago ng pananaw. Kung ano man yung kahapon, ganito ako ngayon, so kapag nakarinig siya, kasi nga, faith comes from hearing. So kapag hanggat hindi sila nakakarinig ng magandang solusyon na manggagaling sa Panginoon, sasabihin nila, okay, ganito na lang siguro ako hanggang sa madedsak. Diba? So kaya, okay, diretso tayo. The crippled man could only see his immediate need, money. So, alam naman natin yung gano'n lang Kasi, yung iba nga dyan, gumagawa pa ng fake na, kumbaga kunyari, pilay, sa may puno ng MRT, gano'n. Tapos, kakalakalat ka rin ng kanyang paa. Yun naman pala, pagkatapos, at kumuta na, nakakatayo na.
Or, di ba? So, merong ganon. But Peter and John saw something different. They saw an opportunity for God's power to be demonstrated. So yun dala-dala kasi nila yung authority na ibinigay ng Diyos. So, ang kailangan lang ni Peter at ni John ay umaksyon. Ipakita kung ano man yung binigay ng Panginoon sa kanila. So, commanding a crippled beggar since birth to rise up is a strong conviction concerning his authority. Conviction. So, kung meron tayo, alam natin sa sarili natin na meron akong ibinigay ang Lord sa akin na kakayanan para gawin to, ipapakita ko, gagawin ko. Kaya lang minsan, mahirap gawin yung mga bagay na ito. Kasi minsan, mayroon tayong iniisip sa sarili natin na, kaya ko kaya ito? May doubt. Mayroon din tayong takot, may fear na, teka, baka mamaya kung anong mangyari. So, hindi natin, kumbaga, mayroong something na kulang sa sarili natin, kaya hindi natin maipakita kung ano yung dapat natin gawin. Alright? Okay. So, Peter did not simply say, be healed and walk away. Hindi lang basta sinabing, oy, ikaw, rise up. Hindi Sabi dito sa verse 7, taking him by the right hand, he held him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. So, siyempre, ang isang tao na napakatagal, na nakahiga lang, walang movement, yung mga muscle niyan, liliit yan. Diliit yung mga muscle. Tsaka wala talagang lakas. Yung mga bukong-bukong, wala. Naalala ko tuloy. Si Sweetie Pie, kay Sweetie Pie. Noong si Sweetie Pie, nagulat siguro si Vero, si Sweetie Pie, yung aking wife, yan, nasa likod, yung maganda, nag-iisa. Kasi, noong siya ay pinagbubuntis niya si Ate Nicole, for 3.5 months, total bed rest siya. Meaning, 5 months ba? 5 months pala. Walang galawan, walang bangunan. Wala, as in, nakahiga lang siya. So, lahat ng kung ano bang gagawin, doon ko lang ginagawa sa bed. So, yun. Tapos, lumiit yung binti niya. As in, ganyan, lumiit. Tapos, hindi siya basta yung ano niya, ito nga, yung ankles niya, hindi niya maigalaw. Kaya, naalala ko lang bigla na ano. Kasi, yun nga, nung habang para makalakad siya, so, dahan-dahan, exercise pa konti-konti, massage. So, para bumalik yung lakas. So, hanggang sa makalakad na siya ng diretso. Talagang naliit, naalala ko lang. So, ganon. Ganon ang nangyari kapag walang movement. Kaya, parang sa faith lang din natin. Kapag ang faith natin, hindi natin na-exercise na palakasin, luminipis ba? Lumiliit yung pananampalataya natin. Nawawala. Luminipis. Kaya dapat na-exercise natin din yung faith natin. Lalo na pag tayo ay maraming pinagdadaanan, bubumbahin tayo ng mga problema, ng mga kung ano-anong bigat, sabay-sabay. At Lord, ano na naman ito? Kakaano ko lang, bakit may kasunod na naman? Pinapalakas lang tayo ni Lord. Tinuturuan niya tayo para isurrender natin lahat sa Kanya. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, si Lord ang solusyon. Hindi yung sarili ko. Bubumbahin tayo ng napakaraming sunod-sunod. Nalilito na ako, hirap na ako. Okay? So yun, Peter took him by the hand and helped him up. So, inalalayan niya. Ganon din tayo. Pag may kapatiran tayo na medyo, kumbaga dumadaan sa ganon, alalayan natin. Okay? There was an action involved. Action, hindi puro, hindi puro text lang, ha? We cannot always wait until everything is perfect before we move. Bisan kasi pag, okay na siya, sige. Saka ko siya lalapitan pag okay na siya. Saka ko siya dadalawin pag okay na siya. Sometimes, we have to rise before we see results. Agahan na natin, puntahan natin, baka mahuli pa Mahirap na. Diba?
Huwag nating hintayin na sabihin, ay sayang, dapat pala pinuntahan ko na nun, dapat pala kinausap ko na siya nun. Huli na. So bago manghuli, bago pa makakita tayo ng ibang resulta, umaksyon na tayo. Faith requires action. Yun nga. Lagi. Faith without action is dead. Okay? So healing and believing for God's miracle requires faith. Yes, of course. Kasi kung wala kayong faith, nasa doer at saka sa receiver yan. Yung magbibigay ng action, dapat meron din faith, malakas din ang faith. At yung re-receive, dapat may faith din. Kasi kung wala, di ba? Dapat parehas. Like what Jesus said to him, to the blind man in Matthew 9:29, then he touched their eyes and said, according to your faith, will it be done to you. Naniniwala kasi yung mama, yung bulag, na gagaling siya. So, gumaling siya. Okay? So, what do we have to give as followers of Christ? Ito. We may not have money or resources to solve every problem, but we have something to give. Okay? 1, prayer. Of course, ito lagi ang ating number 1 na pwedeng ibigay. Prayer. Ipanalangin natin ang kapatiran natin. So, yung spiritual gifts of healing and deliverance, meron din yan. Dahil meron naman tayong authority, binigyan tayo ng Lord para magkaroon ng power demonstration. Okay, God's word and love. Encouragement. Yung word ni God, ibigay natin, iparamdam natin doon sa mga taong nangangailangan. Kailangan nila lalo na yung mga, lalo na halimbawa yung mga pamilya niya, merong pinagdadaanan. Kailangan nila ng encouragement. Kailangan nila ng something na tatapik sa kanilang balikat. Kaya natin to. Ibigay natin sa Lord to. So yung mga ganyan, kaya natin ibigay. Okay? Point number 2. Move on to a better lifestyle than being dysfunctional. Dysfunctional. Merong hindi nagpa-function ng maayos. Ang hirap kumilos o hirap gumalaw kapag halimbawa sa isang sa katawan natin, may isang parte na hindi nagpa-function ng maayos. Okay? Sample ko lang ulit yung daliri ko, ha? Ang hirap palang gumalaw kapag yung daliri ko, hindi ko, pagising sa umaga, hindi ko maidiretso o hindi ko maibaluktot. Yung mga gusto kong gawin, hindi ko talaga magawa ng maayos. So, hindi nagpa-function ng maayos. So, ngayon, tingnan natin. Peter did not say only rise up. He also said, walk. Hindi lang basta sinabing, tayo ka dyan, bangon. Sinabi niya, lakad, forward. Ito ang sabi niya. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So bukod sa pinatayo, pinalakad pa. God did not heal the man so that he could simply stand in one place. He was healed so that he could move forward. So pag tinatayo tayo, hindi lang basta nando ka lang sa isang lugar at maninigas ka dyan, nakatayo dyan. Hindi pwede. Pag pinantayo na tayo, pinagaling na tayo, lumakad na tayo para magkaroon tayo ng opportunity para sa better lifestyle. Hindi tayo magkakaroon ng better opportunity sa better lifestyle kung pananatili tayo doon sa lugar kung saan nandun tayo nalugmok. Pinatayo na nga tayo eh. Sabihin pa, Lord, pinagaling mo na ako. Sige, ilakad mo naman ako. Hindi. Tayo nang lalakad. Pinagaling na nga tayo eh. Huwag mo sabihin, binigay na nga sa iyo ng Diyos. Tapos, hindi mo pa, kumbaga, hindi mo pa natin gagamitin. Binigyan tayo ng kalayaan. Binigyan tayo ng kagalingan. Kalayaan sa kung ano man bandage meron tayo. Huwag na tayong manatili doon. Move. Walk. Gawin natin yun. Move forward. Sobra. Mali. Yan. Okay. Ito, nakikita natin sa picture, ano? He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking, jumping, and praising God. Nagtatatalon.
Sa sobrang tuwa, ay kahit naman sino, pero since birth, naka-crippled ka. Tapos all of a sudden, biglang ganyan, gagaling ka. Sino ba namang hindi matutuwa? Di ba? Yung mayroon tayong problema, tapos biglang nagkaroon ng solusyon, sino ba namang hindi matutuwa? Halimbawa, ang isang pamilya, ang member ng family natin, nasa ospital, biglang gumaling, ilabas ng ospital, sinong hindi matutuwa? Di ba? How much more ito nga, simula panganak, pinanganak siya. Ganyan na. Talagang ako maglulupa sa tuwa at siguro kung anong talo pa ang nanalo sa kung ano, di ba? So walk means move forward, leave the old condition behind. So hindi lang iwanan mo na yan. Stop depending on old lifestyle. What God has restored and live according to what God has done in your life. Parang ang dali namang di ba? Iwanan mo na, move forward na, move on na. Move on. Okay? Choose what the Lord offers you. Ayan. Inoferan ka na ng Lord ng maganda para sa ikabubuti mo. Pero minsan pinipili ko pa rin kung ano yung gusto ko. Ito kasi masarap to, ito gusto ko. Nasisihan ako dito. Pero hindi yun ang sinasabi ng Lord. Choose what the Lord offers you na magkakaroon ka ng better lifestyle. Choose freedom, healing, and being able-bodied rather than being dysfunctional. Gusto mo maging malaya? Kung ano man ang meron ka, pinagdadaanan, piliin mo si Lord. Piliin natin kung ano yung gusto niya, yung ino-offer niya sa atin. Okay? We may not be physically crippled like the man in Acts 3, but there may be areas in our lives that are stuck. Yes, mayroon. Alam natin sa sarili natin na mayroon tayong area sa buhay natin na yun pa rin, nakatali pa rin tayo, in bondage pa rin tayo. Pero gusto nating makalaya, kaya lang, hindi natin alam ang gagawin. Minsan, takot tayo na umalis doon sa kung saan tayo in bondage. Gaya nito, maybe our faith is crippled. Sabi ko kanina, pag walang exercise ang ating pananampalataya, numinipis. Okay? Prayer life is crippled. Nawawalan tayo ng time sa pananalangin. Relationships are crippled. Diba? Alam natin yan sa member ng family, sa mga kaibigan natin. Spiritual growth is crippled. Okay? So let us evaluate. In which part of your spiritualism are you crippled and begging for help? So sa mga hindi pa dumadaan sa leadership training, ang spiritualism is yung ating spiritual life, yung S. So yung ating physical life, emotional life, relational life, intellectual life, financial pa pala yung F, financial life, yung S yung social life natin, yung isa pang S yung ating sexual life, at yung panghuli, yung ating ministry life. Okay? So, evaluate natin, tingnan natin kung alin ba tayo, kung saan ba tayo, kumbaga crippled, kung saan ba tayo kailangan nating baguhin. Okay? At nangailangan ng tulong. Ito ang challenge. Do not settle for temporary solutions when God is calling you to transformation. May inoffer na tayo. May inoffer na sa atin si Lord. Pero mas masarap pa rin dito sa dati ko. Kaya binigyan na nga tayo ng offer eh. Binigyan tayo ng Lord ng offer, di ba? So, kailangan na ng transformation. Magbabago. Okay? So, do not remain where your circumstances have placed you. Circumstances lang yan. So, pagka nasadla ka dyan sa isang sitwasyon na ganyan, umalis na tayo dun. Binigyan na tayo ng Lord ng opportunity. Binigyan na tayo ng Lord ng pagkakataon na umalis dyan. Pero gusto natin bumalik. Ayaw natin makalaya. Wag ganon. Okay? Do not allow your past to define your future. Ito, isa pa ito.
Past na nga yun eh. Sabihin, pag past na, wala na. Iwanan mo na yun, huwag mo nang ibalik yun kasi masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang kapag patuloy na patuloy. Eh kasi, ganun. Wag! Patuloy, wag na natin balikan yun. Tapos na yun. Walang maitutulong yun. Okay? Do not allow self-pity to become your permanent address. Permanent address, self-pity. Parang ang hirap yata. Self-pity. Lagi na lang, mabuti pa siya. Ako, ganito pa rin. Ay, nasa sa'yo. Pinili mo kasi yan. Binigyan ka na ng chance ng Lord to choose para to change. Okay? Chance, choose, change. Binigyan na tayo ng Lord nun eh. Huwag natin, doon pa rin tayo sa address na yun. Kasi naman, ako ganito. Pinili mo yan. Okay, so anong dapat natin gawin? Ano sabi sa atin ng Lord? Ha? Okay, ito ang sabi ng Lord sa atin. Live the life God has called you to live. Okay? Live the life God has called you to live. Ang ganda, di ba? So in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Move forward. Tumayo ka dyan, lumakad ka para magkaroon ka ng magandang buhay. Iwanan mo yung dati mo ng buhay. Kaya nga tayo naniniwala sa Lord, di ba? Yung old self natin, wala na yun. New creation na tayo. Naniniwala tayo sa Lord, eh. Okay ba yun? Kuya Naz? Okay. So ito ang ating question ngayon. Ano ang wisdom na ipinakita sa iyo ng Holy Spirit through series number 4, Rise Up? Question number 2, ikaw ba ay lumalakad na bilang healed and functional disciple ni Jesus? Or are you still allowing problems, past experiences, fear, self-pity to keep you from moving forward? Dakilang Diyos, salamat po sa oras na nagdaan. Salamat po, Lord, sa mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Naniniwala kami, O Lord, na ipinadala mo, sinabi mo ang mensahe na ito para magkaroon kami ng chance, O Lord, na makapag-move forward, na maka-rise up, at makalakad, Panginoon, ng naaayon sa kagustuhan mo dahil ito ang gusto mo sa amin, ang magkaroon ng magandang buhay. Tulungan mo kami, Lord, na makamove on, maiwanan namin kung ano man po yung mga past experiences namin, mga fears namin, mga doubts namin sa buhay, Lord. Upang sa ganon, magkaroon kami ng buhay na ayon sa kagustuhan, masarap na buhay, malaya, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Lord, sa mensahe na ito. Nawa hindi ito manakaw ng kaaway paglabas namin sa church na ito, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Lord.